Diyan, okay lang? So, Oo this night is special actually kasi pinagandaan namin number one at as you can see, dalawa po kami nandito. And don't worry kasi may make sure natin na magiging quality o magiging memorable itong gabi na to kasi alam ko yung mga nagte-training dito sa Manila, di ba? Dito sa QC natin, ito yung mga kumikita ng mas mabilis eh. Tama ba? Naniniwala ba kayo doon? Parang Maniwala ka, oy. yun. So pakilala kami ni Sir Jan. So, my name is RS po, Rin Sebastian Viclat. Hindi po ako si Sir RS ha. Baka manibago kayo. So, yun lang po din yung nickname ko. Pareho kami ni Sir R. Sana ako na, 'di ba? So, okay lang naman na hindi ako si Sir R basta jacket niya yung suot ko, no. Yan, okay lang naman. So, yun. So, ako naman, pakilala ko short lang. Ang background ko before, nag-work ako as ano po ako, mekaniko. So, di ko alam kung may mga mekaniko dito, di ka mga employee. Meron. Mekaniko, sir? Saan? Huwag Manila lang yun. At least may shop, di ba? Di ba? Kasi sa bahay nyo lang. So, yun, may mekaniko na pala. So, yun yung background ko. Before ako nag-start sa front row, nag-work po ako. So, I'm sure baka meron tayong mga bagong business partners o mga business partners na mga nag-work din. Meron po ba? Meron? Marami ba? But yung iba, estudyante na. Tinapos na. Hindi natin pinapromote. So, yun. Pakilala naman yung, syempre, yung partner ko naman ngayon, si Sir Jans naman. Pakilala ka. Hindi ka pa nga tapos eh. Hindi, okay lang. Bibitinin natin sila. Ayun. Hi. Ako nga pala si Abs Jans and kanina pa kasi kami nagkwentuhan dito. Medyo nasimulan ko na. Pero, ang background ko is I'm a former registered nurse. From FEU ako nag-graduate. Marami pa ba nurses dito? Meron pa? Sige, nurses. Wala. Nasa med, no? O nasa medical field. Ganon, wala. Meron. Ha? Medrep? Oy. Medrep. Oy, talaga? Anong ano? Sa? Sidus. Ano yan? Mga pang-hypertensive. Ay, joke lang. Okay yan? Mamaya, kwento. Anyway, thank you ma'am. So, may mga nurses pa ba dito? Wala. Dati pag nagtanong kami ng nurses, puno yan eh. Mga naka-white pa yung iba eh. Well, anyway, I'm from FEU and dati ako registered nurse. Nakita ko si front row. Siguro, naghahanap din ako ng income nun. I went to abroad before. Kaso wala akong nakitang magandang trabaho, offer. Maraming offer pero malaki-laki pa yung kailangan nating bunuin. Maraming kailangan requirements and all and it will take you years din para makapagtrabaho ka doon. And maybe that was, I think that was 2013 or 14 ang nung nandun ako or mga 11 or 12, something like that. Tapos yun nga, wala nangyari. And then, dito ako na-invite. Paano ko na-invite dito? Ako muna. Na-invite ako dito ng dati kong classmate from FEU. May mga taga-FEU ba dito? Nag-aaral pa? Ay, graduate. Anong course? Management. Business management. Oo nga, IABF. Business yun. Business management. Tama ka dito. Ako nurse eh. Ba't ako nandito? So, ayun nga, na-invite ako nung classmate ko, drop out na siya nun, and then dito niya ako dinala. Sabi niya sa akin, papakilala lang niya ako sa mga friends niya. Siyempre, babae, ganun. Nahulog naman tayo, di ba? Kasi friendly naman ako, hindi naman dahil sa friendly tayo. Tapos, ayun nga, napakita sa akin presentation. Nung una, medyo negative talaga ako sa ganitong business kasi I've been a lot I've been to a lot presentations before with other companies. Hindi ko napapangalanan yan. And hindi ko talaga nagugustuhan. So, hindi ko alam bakit dito ko napunta. It just so happens siguro na dahil kaibigan niya ako, kaya ako napapunta. Kasi nabasta lang ako dito eh. Ito yung mga nabasta dito. Mga nabasta, di ba? Mga kalad ka rin. So, ganun lang nangyari sa akin noon. And then, suddenly, sabi ko, nung time naman na yun, naghahanap na ako ng source of income,
ng money. So, kasi I was already 24 years old that time. So, wag nyo na bilangin ha. Baka bilangin nyo pa eh. So, 24 years old ako that time na na-invite ako and sabi ko, kung nagawa ko siya sa labas na maging successful ako na maging nurse or makatapos ako mag-graduate ako, kaya ko rin dito. Tama ba? Kasi parang kahit pa paano, you can say that na it's already a formula to success. Nagets, di ba? Kasi halimbawa ba, sino dito mga high school pa lang? Meron ba? High school. Yung mga kasama ko high school. Senior high yung ganun. Senior high. Yun ang bagong ano ngayon. Senior high? Senior Talaga? high. Graduate lang. Uy, congrats. Ayun nga O pala, baka may no? mga fresh grad tayo dito. Batiin natin yan. Congratulations. Congrats. May ano ba? May kainan sa likod mamaya? Wala. Next time. Wala ba? Magkaka-budget ka dito. So wala nang fresh grad, dito ikaw lang. Okay. So ano na gagawin mo next? Front row na. Dapat. Tama yan. So, ayun nga. So, sabi ko, may isang bagay talaga na nagpasali sa akin dito. Ano ba? Tuloy-tuloy naman natin? O gusto mo Hindi. ikaw din? Hindi, okay lang. Paano ka? Tuloy na natin. Start na natin. Kasi, anong oras na? 9 o'clock na, oh. Nakita nyo ba? Oo. Focus. Praktisado na pala ng mga tao dito. Anyway, so ayun na nga yun. Na-invite ako, sabi ko, subukan ko, tatry ko muna. So when I was invited, hindi po muna ako talaga agad naglabas ng pera. May mga tao ba dito na naglabas agad ng pera? On the spot, ganun. Be proud, be proud. Yung mga on the spot. On the spot, naglabas ng pera. Oo. Talaga? Or gusto ko malaman, may mga new members ba tayo dito? Baka meron eh. Mga ano, 1 month o 2 months below, 1 ganyan. month, 2 months, ganon. Meron ba? Ilang buwan? 1 month, ikaw? 2 weeks? O baka may mas mababa pa doon. 1 week. 4 hours, meron? 1 week? 4 hours. Wala. 1 week pa lang? Kala ko may 4 hours. O yung kanina lang sumali, meron? After boom. No? Yung hindi pa member, meron? O yung ano, ay, the joke lang. Yung taga-ibang ano? Yung hindi pa member, meron ba? Pending, mga ganon? Meron, ikaw? Kala ko Kala ko nagtataas siya. nadali mo ako doon, partner, ha? Gawain ko dati kasi yan, eh. Nadali tuloy ako. So, wala nang member or pending dito, lahat member na. Tapos, pinakabata is 1 week. 4 weeks? 4 days. Oh. Binyagan. De, joke lang. 4 days. Anong ginagawa niyo sa ngayon po? Anong ganap mo sa buhay? Nag-aaral? Graduating, sana. Bakit sana? Ano daw? May nabagsak May na nabagsak. subject. Huwag kang mag-alala. Maraming makaka-relate dyan. Hindi ka nag-iisa. Hindi, ganyan din naman ako. Kaya pala para malungkot si Sir. Ganyan din ako dati. Bro, huwag ka malungkot. Sabi ko nga sa kanila, it doesn't define who you are. Ay, kinilig si Kuya eh. Kinilig. May pag-asa pa. O talaga, totoo naman yon. It doesn't define who you are. Hindi yung grades mo ang magde-define sa'yo. Yan ang mga kasabihan ng mga bagsakin eh. Anyway, tuloy na natin. So, ganun kasi ako noon. Kumbaga, hindi talaga ako, I'm not good in school, hindi ako yung mga nag-graduate with flying colors, hindi ako ganun. So, ako yung mga tipong mahilig lang din siguro mangopya, malinaw yung mata, open notes. Friendly. No, friendly. Friendly lang din, di ba? Open notes nag-e-exam, may mga ganun akong ginawa eh. So, sorry ma'am, may teacher po kasi tayo dito. So, Bubusina ka pala. oo nga eh. Anyway, nagtuturo pa ba kay ma'am ngayon? Hindi na. Yan, okay na. So, ayun nga, no, ganun akong tao, kapatid. Kaya wag mong, hindi pa huli ang lahat. Mag-aaral ka pa ulit? Tanong yun ha, tanong ha. Hindi ano yun. Tinatanong ko. Okay lang yan. So, tuloy-tuloy mo lang. Mananawa din sa yung school mo. Papagraduating ka rin yan. Hindi, pero actually, totoo, hindi yan, it doesn't define who you are talaga. So, okay lang yan. Kasi, yun lang din motivation ko noon. Kaya, ginalingan ko pa din. Hindi, totoo na to. Kaya, ginalingan ko pa rin. So, hinanapan ko na lang na ibang way para mag-excel din ako, which is dito din sa front row. Alam nyo kasi, nung nag-graduate naman ako ng nursing at nung nakapag-board exam ako, I failed the board exam twice.
Di talaga magaling si Abs. De, joke lang. So, pang third ako nakapasa. So, sobrang sobrang defocus din ako that time and then may mga nangyari din kasi. I know it's not an excuse pero tao tayo, tama ba? O baka iba dito, magaling talaga. Born Born champion agad. Pero lahat naman tayo, alam mo, champion tayo. Anyway, so, ayun nga, board exam ako 3 beses. Sa pangatlo ko napasa. At least doon ko sinabi ko sa sarili ko, kaya ko i-push yung mga bagay na gusto ko. Okay? So, darating din yung time mo, kapatid. Wag ka sumuko kagad. Di yan dapat ika-down. Sino ba nakapag-invite sa'yo? Nandito ba? Ikaw. Alam mo na yung upline mo. Baka kailangan ng ng motivational motivation. Tsaka ng support, motivational advices and coaching, lahat. Bigay niyo lahat. Suportahan niyo sa bahay, sa buhay niya. Anyway, so ayun nga. And then, kaya ako nagustuhan mag front row because that time, sabi ko, I don't want to work abroad na kasi nandun na rin yung mother ko. And I know, hindi maganda yung for me sa akin lang to hindi naman siya nanonood dito. Hindi ko gusto yung nangyayari doon kasi wala siyang legal papers doon. And a lot of Filipinos are taking that risk. Tama ba? Yes. Na mag-alien sa iba't ibang bansa para lang makakita ng pera o magtrabaho. Tama. Nangyari ba? Yes. Or kung di nyo alam, tanungin yung mga tito-tita nyo kung ano yung mga ginawa nila before. O yung mga nag-abroad before, kung paano nila sinugal lahat yung mga bagay na yan. So, alam ko it's a risk. So, pag dinagdag ko pa sarili ko, magiging alien din ako, pwede ako mapadeport anytime, pwede ako mahuli, pwede ako maban, pwedeng sa US, pwedeng sa lahat talaga. Kasi pwedeng konektado na yan sa immigration di ba? So, iningatan ko yun. Actually, nung lalabas na ng mga tours si Front Row before, napapaisip ako, nag-worry ako dyan sa part na yan. Kasi I know, we have a bad record yung sa mother ko. Kasi na siya na pigilan na siya mag-abroad Para Oo. blacklist, parang gano'n. Medyo, parang ganun. Kasi you need to work your your lawyers there, lahat talaga. So, bayad yun ng pera na naman, gastos, tagal. So, ayun, di ko na pinurso doon. And then, sobrang daming nurses that time. Sobrang daming professionals. So, parang nangyari sa amin is, alam niyo yung law of supply and demand? Sa sobrang daming professionals po, hindi ko na sabihin kung nursing lang, sobrang dami na. Pag maraming sobra na professionals na or maraming supply, ano nangyayari sa demand? Bumababa o tumataas? Bumababa. At the same time, meron siyang kasamang bumabagsak. Alam niyo kung ano yun? Yung value. In short, kapag yung scenario na yun, kapag dumami yung supply, yung value bumababa. Bakit? Dumami nga Ano yung sinasabi ko when it comes to value? Bumababa yung value ng mga professionals. Na dati, pwede mo silang pasahuran 30 and above, 50 and above. Pero dahil marami naman kayo, bakit pa ako magbabayad ng sobrang mamahal para dyan? That's why, kahit professional ka, ang baba ng sahod. Nagets nyo? Doon ko na-realize, even yung law of supply and demand, nangyayari din sa tao right now. And that's why, yan din ang nasabi ko, bakit mas pwede akong mag-excel dito. Kasi hindi lang ako yung may ganitong senaryo. Tama, mali? Yes. Kung professionals nga, wala na mapuntahan, paano pa yung hindi nakatapos? Tama. Ang dami lalo. Sabi ko, pwede kong gawin si front row, pwede kong gawin siyang vehicle para maging successful pa rin sa buhay. Nagets nyo? That's why, nandito tayo ngayon. Okay ba yan, Sir R? Tuloy-tuloy na ba natin? Sige. Okay na natin. Anyway, ayun nga, that is the biggest reason why bakit ako nag-join. At the same time, along the way, habang nag-training, pending ako noon, uma-attend na ako ng mga trainings. So, galing ako yung produkto ng puro training talaga. Isa sa mga nagpasali sa akin, totoo, is yung trainings. That's why,
kung kaya nga natanong ko kanina, kung merong mga pending members dito, hindi pa member, hindi pa nag-join, o kaya may mga bago pa lang, baka kaparehas ko kayo. Kasi wala rin man akong pera noon. Inutang ko lang yung pinang-ano ko. Yung may natira akong siguro mga 2,000 pesos sa bangko, tapos some few dollars lang, pinapalit ko, ayun, pinang-join ko. Pero that was after 5 days pa yata. And ang package lang namin noon is gold. Parang tagal na. So, that was not so long ago. Kahapon lang. So anyway, so product po ko ng mga nagte-training, pending members, kaya ako nag-join. Nakita ko kasi si front row, akala ko nga tuturuan ako paano mambola ng tao, sales talk, di ba? Ganun katindi yung mindset ko na sobrang pangit at skeptic pagdating sa networking. Kaya hindi ako nagja-join before. Pero since na-invite ako ng maayos, kahit hindi niya talaga sinabi na networking yung pupuntahan ko, pinanood ko na lang din. And sabi ko nga, I can do this one professionally. Kasi kasi nakita ko yung ganda eh. Tama, malaki kitaan. Pag ginawa mo ng maayos, maganda yung resulta eh, di ba? Yun lang yung inisip ko. Pag nagawa ko siya ng maayos, ginawa ko siya professionally, magagawa ko ng maayos, kikita ko malaki. Simple lang. Nagets? So, along the way, inaral ko siya ng inaral, and ang mga tinuro sa amin, kakaiba. Meaning ko, kumbaga, it's all about, pinag-uusapan is tayo. Ikaw. Gulat ba kayo? Kayo, topic natin ngayon. Kasi sabi ko nga, to start with, pag napanood mo yung presentation, it answers the question what? Ano ba yung meron sa front row? Tama? Pero pag umattend ka ng training na ganito, kaya nga, nung time natin, di ba, nagpapattend tayo ng mga pendings talaga. Kasi nga, mas maintindihan talaga nila. Ba't sila magjo-join? Di ba? So, right now, ang NDO po, it answers the question how and why. Nagets nyo? So, talagang nabaon ako dito sa business. Talagang na-absorb ko lahat talaga dito sa front row. So, it answers the question how and why. So, let's move on. Paano ba to saan yung, ito. Itong malaki. Wow. Uy. Grabe, no? Ayan. Okay, next na natin. So, let's start with this topic. Fear and doubt. Bakit ito apps yung fear and doubt yung kailangan natin pag-usapan? Kasi sabi nga natin, ito yung pinakalaging kalaban ng tao sa labas. Or tayo mismo. Laging ito yung pinakalaban mo sa negosyo natin. Bakit? Ito pa lang eh. Yung fear pa lang, alam mo pag umabot na kagad sa isip mo yan, pumasok na kagad sa isip mo, during the presentation, alam mo yung tayo mismo duda na kagad eh. Kakabit niya na duda. Okay, totoo ba talaga to? Meron ba talaga? Ay, baka mag-fail ako. Ay, baka wala mangyari. Ay, baka masayang yung pera. Tama? Pero ba't nandito kayo? Di ba? Ito yung laging number 1 na pumapatay sa tao. Pero sabi ko nga, when it comes to fear, diretsuhin na natin kapatid madali lang to i-conquer. Alam nyo ba yon? Alam nyo na pala eh. Madali na siya i-conquer. Paano siya ginagawa? You just have to what? You need to take action and try it. Yan, ngayon pa lang, ladies and gentlemen guys, palakpakan nyo sarili nyo kasi nandito kayo, it's already a one step further from who you are kahapon. Kasi mas ginagawa mo na siya ng paraan ngayon. Alam ko, maybe some of you, hindi pa nakikita yung future mo dito ng sobra, yung bigger picture. Oh, blurred pa. Pero alam mo, pagdating ng panahon, kaka-attend mo dito, maiintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi alam mo, ang fear, sabi nga nila, it's just a false expectation appearing real. In the first place, hindi siya totoo. Hindi siya totoo, ikaw lang yung gumagawa ng takot mo. Ikaw lang gumagawa ng sarili mong multo. Tama ba? Yes. Niwala ba ka sa multo? Wala na. Wala apps, di naman totoo yun eh. Diba?
mamaya may mag... De, so, so, it's just a false expectation appearing. And in fact, nung naalala ko, nung nag-i-start din ako dito, wala akong ibang nasa isip kasi nun is just to do the business, maaral ko siya, at kumita ako ng pera. Yun lang. So kung meron maisip na fear, medyo mababa na. Kasi nga, sabi ko nga noon, nung sobrang handa ako that time kasi fresh graduate, willing kumita ng malaki, maghanap ng trabaho, na ganun ang mindset na 24 years old 24, talagang tigil kumita sa labas, naghahanap ng income. Kumbaga ang tawag natin yung parang prime time sa tao. Talagang medyo hindi masyado nag-iisip. Laban ng laban, tama? Tama ba? Ilang taon na ba kayo? 20. May mga 17 ba dito? 18. Oo, meron. 18, 19. Taas kami 20, 21, 22, 23. Yung mga na-stop na age. Yung mga huminto yung edad. 22 na lang. Parang kami lang. Yan yung yan yung kalakasan di ba? Tawag nga natin prime time Yan yung prime time natin na yung iba sa labas, sa ganitong edad natin, puro party sa labas yan. Puro gala, inom, party, travel, di ba? Landi, ano pa? Bisyo. Yan ang kaidaran natin noon na ganyan di ba? Pero ang ginagawa mo ngayon is ito. Di ba? So, kita mo So, nung time na yan, talagang ang nasa isip ko lang talaga is maging successful. Gumana sa akin yung sistema. And sabi pa nga nila, alam mo, ang fear talaga, yan pa talaga yung pinaka pumapatay sa pangarap ng tao. Alam mo kung ba, may kasabihan kumbaga, yung failure, yung iba natatakot mag-fail, failure, yan yung mas talagang pumapatay, hindi yan yung pinaka pumapatay sa tao, which is yung fear talaga ang pumapatay sa tao. Sa pangarap niya, hindi pumapatay sa tao, sa pangarap niya. Sabi nga nila, fear kills more dreams rather than failure. Yes. Tandaan niyo yun fear kills more dreams rather than failure. So, maraming hindi naging successful sa labas dahil po sa takot. Nagets nyo? Kaya sabi ko that time, laban na lang talaga. Since wala ka na rin mapasukan, wala ka na rin ang daming tao daming graduate, ang daming papapasukin mo. 'Di ba? Wala na. Eto na yung papasukin ko na lang. So, yun yung sabi natin, yun yung pinanindigan ko, sabi ko, kailangan laban lang talaga. Wala nang takot-takot. 'Di ba? So, laging sinasabi ko sa sarili ko yan, every time of the day, bawat pupunta ako, kahit noon, ang laman lang ng NDO namin that time is parang mga 15, 20 people. Yung member ako noon, kaya nga, kayo, marami pa kayo 15, 20 people. Dito na sa front row to kahit ganun yung crowd, kasama ako na nakaupo, pangalawa ako nakaupo, talagang training. Kasi, sabi nga din natin, ang panlaban mo lang din talaga sa takot is knowledge din. Yes. 'Di ba? Kailangan mo lang din aralin. Example, 'di ba? Pag hindi mo alam ang isang bagay, 'di ba? Automatic ayaw mong gawin. Kasi nga hindi mo alam. Nagets nyo? So, actually it answers also the same the both of the topics, ang fear and doubt. Halos magkadikit din talaga Sila, bunga. Bunga na isa yung diba? isa. Ikaw, anong tingin mo sa Actually, Abs-Jans, wait lang, Sige, dito ka. Tawag doon. About dito sa fear and doubt, actually, nung nagsisimula ako, para lumakas tawag doon, nung nagsisimula ako, ang mindset ko lang, bago ko i-accept na matakot ako sa gagawin ko, kasi di ba sabi ko kanina, mekaniko po yung trabaho ko, first, unlike si Sir Jans, ako, sa front row lang ako na-invite kahit nung college pa lang ako, na-introduce sa akin. Pero dinedecline ko kasi ang mindset ko noon ay hindi ko siya linya. Diba? Hindi naman ako negative, di ako positive, pero nandun ako sa idea na baka hindi ko siya kayang gawin. Kumbaga, lack of self-esteem, mababa yung kumpiyansa ko na pwede kong gawin yung bagay na hindi ko naman inaaral.
'Di ba? So, to cut the long story short, nag-join ako abang nag-work na ako sa Toyota ng mekaniko, in-invite ako through sideline. Natakot pa din ako kung gagawin ko siya kasi hindi naman nila sa akin directly sinabi na front row pupuntahan. Pero the only thing naalala ko even now, pag iniisip ko, paano ko siya na-conquer yung fear and doubt ko, especially nung nagsisimula ako. Ang mindset ko lang kasi noon, na bago ko siya katakutan, itong gagawin natin, itong business, ang inisip ko, yung actually parang nakwento ni Jance, yung takot ba ng ginagawa ng mga relatives natin pag nasa ibang bansa sila, yung doubt na pag susubok sila mag-try mag-abroad, 'di ba? Parang nandun din naman yun eh. Nakalakip yun dun. Kasi ako laki po ako sa family na nag-work yung brothers ko sa ibang bansa. So in somehow alam ko yung mga hardships o yung mga struggles na pinagdadaanan o yung takot na pwede nilang daanan along the way. So yung iniisip ko, kung gagawin ko yung front row, yes, pwede mo sabihin, nakakatakot kasi hindi mo naman siya linya. Pero ang iniisip ko noon, ba't ko siya kakatakutan, mas grabe na yung naging takot o struggle o pinagdaanan, di ba? O pinagdudahan nung mga kapatid ko. Kumbaga parang minsan nasa atin na yung sagot kung sino tayo as a person. Nasa iyo na yun Yung lakas loob, hindi sa ibang tao mo siya hanapin, sa sarili mo na Diba? Sabi nga ni Jans, kailangan mo lang siyang subukan talaga. Kasi ako, yun lang yung nakikita ko na feeling ko. Inisip ko talaga na hindi ko siya pwedeng katakutan. Kasi kung matatakot ako, unfair dun sa mga kapatid ko na nag-take ng risk na pumunta sila ng abroad. Yun yung kwento ni Sir Jans na makikipagsapalaran sila doon. Diba? Gagawin nila yung mga bagay na hindi nila alam gagawin nila. Kumbaga sa takot, sa pagdududahan, mas grabe yung level. No? Nagigets nyo? So sa akin, ang inisip ko dito, in a way, magkano lang yung ilalabas natin. Tapos yung office, ang ganda pa. Kumbaga parang very, very accessible. So it's on me na kung paano ko siya pwedeng gawin. So parang gano'n na lang din. Kung nagsisimula ka, don't be afraid na subukan to. Diba? Kahit sabihin mo sa akin, nakakatakot, normal kang matakot, pero isipin mo ayaw mo ba natatanda ka na lang? Tapos sa takot ka pa rin tumatanda, 'di ba? Gusto natin habang tumatanda tayo, may nako-conquer o may nalalagpasan tayo, nagagawa tayo. 'Di ba? Kasi feeling ko 'yun lang talaga yung natin. Yes. Kailangan mo lang tingnan yung circle o ikaw, ka bilang tao, tingnan mo yung family mo, tingnan mo yung situation mo, 'di ba? Kasi matatakot ka baka mamaya yung mother or father mo, grabe na rin yung takot na nilagpasan nila. Pero still, they're still striving. Nagigets nyo? So parang yun na lang din yung mentality ko nung kaya ko siya sinubukan o kaya ko siya nagawa. Natakot din naman pero yun nga, nile-level ko lang. Hindi ako pwedeng kainin ng takot ko kasi kung kakainin ako niyan, mas grabe na yung pinagdaanan nila o kinatakutan nila, 'di ba? So parang unfair. Ano ba naman ako kung ito lang yung gagawin ko tapos di ko pa magagawa. Nagigets nyo? So minsan kailangan mo lang self-check, talk to yourself. Matik na yan 'Di ba? So, In short, trying creates results. Yun. Yun lang. Kailangan mo lang mag-try para magkaroon ng resulta. Parang kayo. Di ba? Yeah. Hindi na Sakto yan, nurse. Di naman tayo lalabas kung hindi tinry ng magulang niya tama ba? Di ba? Parang yung iba napilitan Gets yun na kagad yun Di ba? Walang resulta kung walang magta-try. Gets nyo? Kumbaga, kung puro takot ang mangyayari, kung lahat nasa isip lang natin, walang mangyayari. So you need to take action. You need to try. Huwag ka matakot din magkamali. Mas matakot ka sa mga chances na pwede mong ma-miss kapag hindi ka nag-try. May kasabihan na gano'n, di ba? Hindi ko na Englishin. Tagalog na lang. May teachers, baka Oo. Mas matakot ka sa mga panahon or chances, pagkakataon na hindi darating or masusubukan kapag hindi mo ginawa or hindi mo sinubukan. Nagets na po ba? Yun. Diba? So, huwag kayong matakot din magkamali. Mas matakot kayo sa mga bagay na pwedeng dumating or opportunities na pwedeng may magbago sa inyo dahil hindi nyo ginawa, nasayang, na-miss out. I think, ang nag-coin nun is parang nakikita ko kay Michael Jordan yun before. O yun, sa kanya. So, okay? And yung doubt, okay tayo sa fear. Yes.
Actually, same eh. When it comes to, sabi nga nila, meron pa isa yan, yung rejection. Alam mo, ang sagot lang dyan, yung mga fear ng apps ba, kasi, kumbaga, nahihiya ako, baka pag inaya ako tong kamag-anak ko, mag-iba tingin sa akin. O kaya, baka ma-judge ako. Alam mo, para madali, marami naman kayo nakikitang mga, dyan, di ba? Nagtitinda-tinda sa labas. Balot. Alam niyo yung balot? Yung may itlog. Taho. Ano pa ba? Fishball. O, di ba nakita niyo yan kahit buong araw yan, buong umaga, maghapon, may tinda sila? And for the longest time, baka yung iba sa inyo, nagkaedad na kayo, sila pa rin nagtitinda. Tama? Nagreklamo ba sila na baka walang bumili? Alam niyo, in short, ang nasa isip lang nila lagi is what? Laging merong bibili niyan. O yun itlog pa yun. Ikaw gluta. Di ba? Sabon. Lux White, Lux Protect. Hindi lang locally na bebenta, international din. So isipin mo na lang yung mga nagbebenta sa labas ng ganun. If you think rejection is hard, paano pa kaya yung mga nagbebenta sa labas? Di ba? Kahit di ka bumili ngayon, pupunta lang ulit yun sa kabila eh. Punta doon ng kabilang kanto, mga driver, ubos. Lipat na naman siya. May mga bibili pa din. Nai-guess nyo? Rejection is normal. Siguro ang hindi normal is nagpa-apekto ka. Kasi even pag bata ka pa lang, rejection happens all the time. Sa bahay nyo, nare-reject ka. Yung gusto mo, hindi naman pwedeng lahat. Tama, mali. Unless lahat nabigay sa'yo. Ano mangyayari pag ganun? Na-spoil ka naman. Hindi rin maganda. Sa school, nare-reject ka, hindi. Nare-reject ka rin. Sa crush. Sa crush mo. O, yan. Matik daw. Matik reject. Grabe, auto-reject. Auto-reject. Auto-deny. Di ba? Rejection is normal. Punta ka lang ng isang lugar lahat ba ng jeep pumara? Hindi naman din. Umiyak ka ba? Tama. Naglupasay ka ba? Hindi ka pinaray. O hindi Parang yung kwento nung parang kinikwento nila before yung pag pumunta ka na kwento. Hindi. Naalala ko, kwento nga nila to before. Kakain daw sila sa karinderya. Example lang naman, kakain ka ng karinderya, binuksan mo yung ulam, tapos inamoy mo, sinara mo. Pangalawa, tinignan mo, at adobo, amoy, masarap, mabango, sara. Pagka tinola, sarap din, sinara mo. Ano yung isa? Kaldereta, sinara mo. Yung may-ari ng tindahan, tinitigan ka. Tapos ikaw naman, ang ginawa mo, umalis ka. Diba? Gawain niyo, no? Tingin nyo, yung may-ari ba pwedeng sabihin niya, uy, amoy-amoy lang, di ka bibili? Pwede ba yun? Hindi, wala siyang magagawa. Kasi may choice din naman sila Nagets nyo? So, it's normal. Pag nagpadala ka, yun na hindi normal. Dapat nag-move on ka lang. Nakuha. And when it comes to failure, guys, sabi ko nga, huwag kayo matakot sa failure. Mas matakot kayo sa dami ng chances na may miss out nyo pag hindi nyo siya ginawa. Okay? And sa doubt, tuloy-tuloy ko na. Simple lang yan. Pagdating sa doubt, kung nagdududa ka, same thing ng mga nasabi sa inyo ng mga nag-ma'am sa inyo. Alam niyo yung ma'am, meeting after meeting, yung mga nag-ma'am sa inyo, ano sabi nila? Sabi nila, balik-balik ka lang. Balik-balik ka lang. Oo, balik-balik ka lang dito. Kasi nagdududa ka nga Kailangan makita mo, kung kaya mo nga araw-araw balik-balik ka. Pero alam nyo ba nung nag-start ako dito, for that 5 days, araw-araw yan binalikan ko. Kahit hindi alam nung nag-sponsor sa akin. Bumabalik ako. Ganun ako ka-skeptic. Kasi hinahanapan ko kasi sobrang ganda Daming tao. Daming magandang tao. Ganda yung opisina, malaki. Puro chandelier pa nun. Tapos, may mga kumikita. Parang almost perfect Parang isipin mo, too good to be true, di ba? Sabi nga natin sa labas, pag too good to be true, di ba? Matakot ka. So yung duda ko, kinonquer ko. Araw-araw pumunta ako without my sponsor.
Ginawa ko yun. Nakita ko, okay naman Sa cashier, bayad pay. Totoo yung transaction. Totoo yung transaction. Pati yung cheque, pag kinlaim nila, totoo. Ano pa ba? Yung chandelier. Totoo. Swarovski. Yung office, di ba? Swarovski kasi nun Oo. Ganun kayaman talaga sila, nun Yung chandelier nila, Swarovski Spell ano pa? daw, spell. Swarovski. Makintab. Shining, shimmering. Swarovski. Napera. So, ganun ka-skeptic for that 5 days. I attended the NDO for Tuesday and Thursday hanggang Saturday. Nung Saturday, doon ako nag-join. Ayun. Yung duda ko nawala. Balik-balik ka lang. Kasi ang sagot din dyan is knowledge Hindi mo malalaman hanggat hindi mo susubukan. Di ba? My doubt turned into what? Faith. Naniwala ako. I trusted the company more than any company. Pinagkatiwalaan ko na. Kasi sa sobrang skeptiko, ang inisip ko din, baka kasi mismo yung sponsor ko, baka alam mo, binabaliw ako, ganun. Pinapapayin. Pinapapayin ako, gusto kong payinin lang, di ba? So, balik ako. Inisahan ko siya. Wala pa naman din ako ibang kakilala doon masyado, so okay lang. So, mabalik-balik ako, nakikinig-kinig ako. Observe. Diba? Nag-observe ako talaga. So, ayun. Nagbago yung tingin ko sa network marketing. Hindi lang sa front row, sa buong industry ng network marketing, nag-iba yung tingin ko. That was the start na nagkaroon ng faith sa industry mismo. Sa industry na industry, hindi lang kumpanya ho. Industriya na ng network marketing. Nagets nyo? Yes. Yung doubt ko turned into faith. Naniwala na ako sa kumpanya, pati doon sa industriya. And syempre, matik, maniniwala ka na doon sa mga mentors, uplines, lahat. Kaya mas, tumagal na ng tumagal. Mas nagstay na ako nagstay. Minsan nga, umaga pa lang, tanghali. Noon pa nga noon, nag-uunahan pa kami ng upuan. Tsaka lamesa. Inabutan mo yung ganun. Oo, di ba? Sa kabila din, ganun din sa Pacific. Nabutan mo, no? Nabutan mo? Oh. May mga pa pala tayo dito May mga taga-Pacific pa ba dito? Mga taga-Pacific pa pala Hindi ko kasi naabutan yan Hindi mo ba? Nakwento sa akin. Ni Aps Chris kanina nakwento. Kwento-kwento kanina ni Aps Emil. Dito na ako dumating. Dito na ako. Ito yung nabutan ko. Actually, malaki na. nasa bomb nga ako kanina. Wait ako. Sige. Ikaw na new member. Ba't nandito ka? Then, so, ayun na nangyari. So, pag faith na sumagot, tapos na. Okay na tayo doon. Okay na tayo? Solve na kayo sa fear and doubt? Yes. Laban na ba? Okay Dapat na. lang. Laban. Game na ba? Yes. Next? Naiwan ko yung Thank you, Sir RS, Ayun, dito, punta tayo sa why. Gusto bang simulan to, Sir R? Sige. Sige. Yan. Ito naman yung next thing. Siyempre, after mo na conquer yung fear mo, nawala na yung doubt mo, isa to sa mga tanong na dapat, as early as possible, kung nagsisimula ka dito, masagot mo na siya kagad. Ano ba yan? Yung in Tagalog ng why, bakit? Diba? Bakit mo ba kasi kailangan to gawin? Diba? Kasi minsan maririnig mo sa mga uplines pag nagbi-meeting o inahuddle tayo. Minsan naririnig nila na kailangan mo to bigyan ng oras, 'di ba? Kailangan mo to effortan, kailangan mo to kailangan ka dito mag-focus, etc. Magiging mali yung perception, no, magiging mali yung idea mo dun sa mga advices nila kapag itong tanong na to, hindi mo pa siya nasasagot sa sarili mo. Bakit mo ba kailangan gawin yung business na to? Which is yung front row. Diba? Baka yung iba, pag sinabihan ka ni upline, no, na kailangan out of anything sa ginagawa mo, so kung nag-school ka, school and front row lang, that's it. Diba? Minsan maririnig mo yan di ka, kung nag-work ka, ang gagawin mo lang, kundi yung work mo, tsaka ito, walang iba. Diba? Minsan may mga ganong advices o mga nasasabi uplines natin. Ngayon,
Dahil sinasabi nila yon kasi sila, naintindihan na nila kung bakit nila kailangan gawin po yung negosyo na to, yung front row. So ikaw, magiging mali yung magiging dating sa ng advice na yon kapag hindi mo pa siya nasasagot. So ngayon, nandito ka with yourself alone or may kasama kang members, mas maganda, masagot mo na bakit mo ba to kailangan gawin. 'Di ba? Kasi ang isang bagay, pag alam mo kung dahilan bakit mo siya kailangan gawin, hindi mo bibilangin yung yung doubts, di mo papansinin yun, yung fears, di mo yun mapapansin. Along the way, matututunan mo yung dapat mo gawin, yung failures, di mo na mapapansin yun eh. Kasi alam mo yung reason why, bakit mo ba siya ginagawa. Di ba? Nagigets na. So, yun yung mga kailangan as early as possible, abang ginagawa mo to, masagot mo na siya. Disregard na yan, graduate ka ng kung anong course, galing ka sa kung anong school, di ka graduate o ilang taon ka na, ano yun eh, tawag doon, lahat yun, ano na lang, tawag doon, details na lang yun, story mo na lang yun. Pero at the end of the day, kung alam mo yung dahilan, bakit mo to gagawin, tuloy-tuloy na yan. Nagigets nyo? Yes. Kasi ano yan eh. Yes, yes. Kasi aside doon, sa bakit mo ba kailangan gawin, may next question doon. Bakit mo to gagawin yung front row? Diba? Kasi kung ikaw nga, bakit ko siya gagawin? Diba, hindi mo pa siya masagot. Paano yung next question? Bakit front row yung gagawin mo? Nagigets nyo? So kung sa una pa lang, medyo confused ka na, medyo ano ka pa, half up ka pa doon sa next question na bakit front row. Diba? Kasi kami, nung nagsisimula kami, isa talaga yan sa mga na-solve na dahil doon sa sinabi ni Abs Jans na dahil sa observation namin, balik kami ng balik sa office, diba? Balik sa mga trainings, diba? Sa mga huddle, sa mga meetings, nasagot na namin yan along the way. Diba? Kaya yung bakit front row yung gagawin namin, alam na namin yung sagot doon. No ifs, no buts na alam na namin na dito kami yayaman, na dito kami matututo, dito namin makukuha yung mga pangarap namin sa buhay. Diba? So, isa yun sa mga as early as possible, kailangan maunawaan, maintindihan, o maisa puso mo na ngayon pa lang. Kasi mahirap to, natatagal ka, hindi mo alam yung sagot doon. Natatagal ka, hindi mo alam bakit front row yung ginagawa mo. Nagigets nyo? So, kung bago ka, it's okay, pero don't waste your time, your effort na pupunta ka dito at di mo nasasagot yung mga tanong na yon. Kasi it's on you eh. Kahit sabi nga nila, kahit sino pang mentors yung tumutok sa'yo 24/7, kahit si Sir Sampayan, si Sir RS, o kahit sila Abs Kerwin, Abs Richmond yan, kung yung first question pa lang na bakit mo siya gagawin, di ba? Hindi mo masagot, eh wala, useless kahit sinong mentors ka. So, ngayon pa lang, ano yon, tawag doon, personal battle yon. Kailangan ano mo siya kagad, maayos mo kagad yung character mo na yun. Kasi pag naayos mo na yon, lahat ng mga mentors o lahat ng mga uplines, ma-appreciate mo na yan. Kasi yun na yun eh, naniwala ka na o sinabuhay mo na o sinapuso mo na alam mo sa sarili mo, oras na lang inaantay mo, dito kaya yaman. Kasi kung sa sasakyan, tama na yung vehicle na sinakyan mo eh. Diba? Yung oras na lang o yung bilis na lang, nakadepende na lang yan sa magiging trabaho natin o yung performance natin sa negosyo. Tama ba, Jans? Diba? So, totoo naman. Kasi, like you said, mahirap talagang gumalaw sa isang bagay na hindi mo naman pala alam direction mo. Na totoo nga naman din na kahit sino pa ang magturo sa'yo, kung hindi mo din talaga siya gusto pa naman, lalo pa ngayon, kasi sa panahon ngayon, pag-usapang dreams, pangarap, di ba? Kahit yung iba sa atin, baka hindi pa ma-realize. Parang naging boring na minsan. Cornyan sila. Cornyan. Oo. May mga ganun ba sa inyo minsan? Nung new member ka, hindi mo alam kung bakit ka talaga pupunta rito. O kaya kung ano talaga pangarap mo talaga. Yung pinaka-goal mo talaga. Sino mga nakapag-set na ng sarili niyang goal dito o may pangarap na talaga? O di ba, kukunti pa lang din. Kasi hindi na rin talaga siya common sa labas. Well, real talk tayo Minsan pag-usapang pangarap, ang hirap ng paniwalaan, di ba? Hindi mo rin mapag-usapan sa labas. Totoo hindi. Kaya minsan talagang you need to come here again and again and again para ma-realize mo talagang may pwedeng mangyari. Okay? Kasi, totoo nga naman kasi bro, alam mo, hirap talaga din minsan pag sipin mo pangarap, di ba? Ang nasa isip ng tao sa labas, pambayad ng bills, pambayad ng kuryente, tubig, Meralco. Problema, di ba? Problema. Tapos biglang dadalhin sila ito, pangarap, di ba? Minsan mahirap din talaga sa una. So pag new member ka, it's okay. Kaya nga punta-punta ka rito din para mas
ma-appreciate mo, makita mo na may pwede pang posible pa na makakuha ng pangarap. Kasi dahil hindi nga talaga siya common, talaga pag-usapan sa labas, sometimes it's really hard to believe right now. Tapos, ang dami pang nangyayaring pangit sa labas, di ba? So, alam mo yun, hindi natin mag-grasp talaga minsan na hindi mo kaagad makita yung pinaka-dream mo dito, yung pangarap mo. Kasi given although kami nung time na yon, yung dati rin naman, hindi ko rin, bakit nga ba tayo talagang sobrang lang, no? Baliw talaga rin na kumita nung time na yun. Feeling ko, Yung ano na natin, House, i-mention na what do natin. you think? Feeling ko kasi ngayon, medyo, na tayo, nasasaklaw na tayo ng social media eh. So, unlike before kasi, dahil Bakit? medyo Ano sa social media? lesson pa yung, social media, pa masyado loud, o wala pa masyadong technology nun. Wala pang, basta hindi, ngayon kasi, konting pangyayari lang, malalaman mo na kaagad in real time. Gets ko na yung Feeling sinasabi ko baka mo. kasi before, less yung distraction na natin, na nakikita natin. Unlike ngayon kasi, masaya ka ngayon, punta ka ng TikTok, malungkot ka na in a while eh. 'Di ba? May nakita kang nasagasaang pusa, aso, malungkot ka na. 'Di ba? Tapos on the other hand, yung ang tawag doon, nakakita ka ng someone, some story, 'di ba? In 5 minutes, ito na yung bonggang result niya, 'di ba? Feeling ko isa yun sa kaya nag-hold back yung yung realization na kaya naman sana to eh. Pwede naman nilang gawin to, pwede naman sanang gawin to. Kaso nag-hold back kasi ang dami natin nakikita sa social media ngayon eh. Diba? So may distraction. In a way. Distraction meaning maraming naiisip, maraming pumapasok sa isip ng tao ngayon. Diba? Ang kami lang kasi talaga ang gusto lang talaga namin, magkaroon kami nung mga meron na yung mga uplines before. Yes. Yun yung sinasabi mo. Tama. Tama naman talaga. Kasi before, magka-cellphone kami, baliw na rin kami. Oo. Marami noon pupuntang members, ang mga cellphone lang, mga bar phone lang. Pagkalataan talaga tayo nito kung ano Diba? Pa lang papasok pa lang yung touchscreen ata. Papasok pa lang po yung... Hindi, nakapasok na. Kasi yung mga hindi pa Android ang tawag na mga... Basta iba pa eh. Mga Galaxy pa na phone. Hindi kasi yun yung una kong phone. Well, naka-Samsung naman na rin ako. Okay. Pero, alam mo yun, sobrang limited pa nung mga bagay-bagay. Hindi katulad ngayon na sobrang accessible lahat. May mapapanood ka na ganyan, makikita mo ka sa social media. Pero noon kasi, dito lang talaga namin nakikita. Yung sasakyan, yung nasasakyan pa namin, nakahawakan pa namin, yung mga cellphones, bilihan sila ng bilihan ng mga iPhone, ng mga bagong Laptop, cellphone. Lahat yan. ng bago, nakikita namin dito lahat. Na hindi namin nakikita in our everyday life. Hindi namin siya nakita sa part ng parents ko. Hindi ko it doesn't mean na inaano ko sila. Kumbaga, yung buhay ba na masarap talaga? Somehow kasi ngayon distraction yan talaga, tama no? Distraction ngayon minsan yung mga ganyan, yung mga gadgets. Kasi ang problema, minsan akala natin, madali ka agad magkaroon ng ganong bagay. Ng mga naipapanood mo. Kasi dali na lang talaga makapanood ng mga pag may nakita kang may magandang bahay, may magandang kotse, parang feeling mo okay na eh. In the span of 3 minutes, 5 minutes video, Oo. grabe. Baliw-baliw, bula-bula, bibig mo na. Dati Diba? noon, para maranasan talaga namin, we need to go to front row para mahawakan namin yung mga sasakyan. Maupuan namin, makasakay kami sa mga sasakyan nila. Yes. Sa madaling salita, one thing is for sure, yung front row, even before, even now, proven and tested na yan. Na, Oo. ah, Although, pinakamadami pa din na naging successful na tao Oo. dito. Diba? Disregard mo na any profession, any sa age. ano na mismo, sa Diba? industry Ito natin. pa din. So, kumbaga kasi baka mamaya may magalit na na mga Gen Z na kasi nandun sila sa era na social media, Oo. etc. Yes, that's your advantage. Pero we need to understand na wag na muna natin masyadong pahirapan yung sarili natin while doing this business. Kailangan mo lang maniwala na itong negosyo na to, even before pa kami nagsimula, proven and tested na to na
pinakamarami pa din na, Ay, na totoo yan. maraming naging successful na tao. Totoo yan, totoo yan. 'Di ba? Wag na natin wag na natin pahirapan sarili natin. Eps, may nakita kasi ako sa ganito, may napanood kasi ako sa ganyan. Ito, Hindi na yun eh. total, mahilig Diba? naman din tayo mag-search sa Google. I-search nyo kung ano yung pinakamalaking industry. I-search nyo rin kung ano yung pinakamalaking industriya at industriya na may pinakamalaking na-produce na milyonaryo sa buong mundo. Ito pa din, hindi lang dito sa Pilipinas, 'di ba? MLM pa din. Diba? Multi-level marketing pa rin, network marketing. And syempre, alam nyo, since number one naman talaga yung industry natin, talagang yan, kumbaga, kailangan mo lang din talagang fokusan din. Alam mo, itong business na to, mabilis lang din naman siya. Kailangan mo lang talagang fokusan, less sa distraction, less sa mga bagay-bagay na yan. Yung pangarap na yan kasi, although, wag muna nating isipin masyado din. Kaya sabihin na nating, kumbaga, lulugar na kami sa inyo. Kung medyo hindi nyo pa nakikita yung dreams, okay lang. Kasi, di ko makita yung Toyota 86, di ba? Na mas, di ko makita yung ganito. Pag-usapan natin kung paano kayo magiging tamang tao para doon. Yun na lang mas maganda. Di ba? Kasi kung medyo cloudy pa, doon na lang tayo pumunta sa senaryo ngayon na answering the question, paano kami mas makakakuha ng ganun? Yes. Diba? Kasi naniniwala ko, pag mas marami ka ng pera, talagang may pangarap ka, mas marami kang mabibili. Mas marami kang pangarap na makukuha. At magkakaroon ka talaga ng pangarap kasi may pambili ka eh. Yes. Kasi real talk, hindi mo maiisip minsan kasi nga, tama mali. Tsaka ang iniisip mo, pag kumita ka, saan napupunta yung pera? Mga panggastos, ang bahay, ito ganyan. Tama? O, nagets nyo? Mas pag-usapan natin kung paano kayo ihuhulma ngayon, kung paano tayo mas magiging tamang tao para sa mga ganong resulta. Yun yung training natin ngayon. Okay? So, hopefully, ma-build up natin yan pagdating ng panahon. Say, next slide na natin. Kasi, ito yung pinaka nagustuhan ko rin sa business natin. Kumbaga, for that thing to happen, ito yung isa din sa mga kailangan mong maintindihan to really appreciate kung ano meron sa industry natin, sa MLM, sa front row din at the same time. So, biggest impact dito, pinaka nagustuhan ko is you are your own boss sa ganitong negosyo. Meaning, ikaw ang pinaka may hawak ng oras mo. Gets? So, gaano ba kasarap yung Kaya nga, tanong ko sa inyo, do you believe in a saying na time is gold? Naniniwala kayo doon? O time is much precious than gold? Ano sa dalawa? Yung time mas precious. Kasi sabi nga di ba? Kung yung gold, hindi mo na mabibenta ng oras yan. Pero through time, you can create a gold. So ano mas maganda? Yung time pa rin, mas precious pa rin sa gold. Which is true. Kasi ito na lang example para mas ma-appreciate nyo yung time kung gaano kayo importante. Kasi ito yung pinakagusto ko sa lahat When you do this kind of business, may oras ka, may freedom ka para magkaroon ng oras para sa marami pang bagay. Example, sino sa inyo yung ilugar natin sa senaryo nyo. Marami estudyante, tama? Who among you are enjoying waking up early in the morning? 4 a.m., ganun, 5 a.m. Ilan? Ikaw lang. Do you enjoy waking up early in the morning? Ay. Ha? Insomnia ka. Iba rin yun. Iba pa yan. I'm not saying na pangit hindi ko gusto mag-schooling. Pero one thing's for sure, ang pinaka-ayoko sa umaga is gumigising ng maaga. Everyday yun. Oo. Pag may bonus classes ka pa, minsan hanggang linggo. Ibang sabi. May remedial ka pa. Diba? And also, ayoko rin yung bagay na kailangan mo matulog kahit di ka pa inaantok.
Yan ang mas nakakabaliw. Pilitin mo matulog kahit di ka inaantok. Ilang ikot ang gagawin mo niyan. Natatawa kayo kasi totoo. Nakailang ikot kayo sa kama, humiga ka alas 8 kasi may pasok ka bukas o alas 10. Pero nakatulog ka pa rin alas 12, alauna. Yes. And ito yung matindi. Pagka-graduate mo, Yeah. hanap ka ng trabaho, ganun na naman. Ibang ano lang, I'm iba not yung against sa schooling employment. and working. Oo. Pero, for ilang taon ka ba nag-aral? 16 years? 17. 17 years, dagdag mo pag repeater. Oh. Pag nag-board exam ka, dagdagan mo pa. Tapos pag nakakuha ka ng trabaho, still ganun pa din. So, sabi ko, ano yun? Saan yung life ko doon? Parang ganun eh. Diba? So, I'm not against employment And schooling. Halos galing kami dyan. Ako, part-time lang. Si Upsires nyo, dun din galing. Diba? Pero, yun yung isa sa mga, parang sabi ko, burden. Hindi sa ayaw ko mag-aral. Ayaw ko lang gumigising ng maaga ng sobra. Pero in this business, ano yung masarap? Pwede kang gumising anytime. Pwede ka rin matulog anytime. Tama? Kasi hawak mo oras mo eh. Would you imagine kung gaano kasarap ang hawak mo yung oras mo? Negets nyo? Example, para mas ma-appreciate nyo. Andiyan ba yung pen? Wala. Sino kumain? Baka nasa bulsa mo. Wala akong binubulsa. Wala. Ano to eh, inahiler ko to eh. Wala nga, nawala. Ano to eh? Ito. Sa bulsa ko? Wala. Commercial Di ba mayroong marker di? Meron dyan kanina. Sinasabi ko sa inyo, Wala, di ko hinawakan. napag-usapan ng multo eh. Wala. Sir RS, ikaw na para dito. Wala. Di ko hawak. Ito na kung sino ka man, mamaya na. Promise, may kinuha ko. Hawak ko kanina, di ba, na... Oh my. Anyway. Nauna na. Ayun, nawala tuloy ako. Ayoko pa naman ng ganyan. Sensitive ako sa mga kaibigan natin na ganyan. Anyway, saan natuloy ako? Ayun nga, sa your own boss. Actually, eto, small computation lang. Okay lang. Ilan ang kumbaga, ilan ang oras ng isang tao sa isang araw? 24 hours sa isang araw. Pero sabihin na natin, you are, ilang taon naman ang ginugol ng isang tao in his or, ang dami bigla Pag yan nawala pa, hindi ko na alam talaga. Kasi alam ko nilagay ko siya dito. Okay na yan. Example ang isang tao meron siyang 8 hours a day for work. Move na tayo sa trabaho. 8 hours. Whiteboard. 8 hours a day, meron siya. Tama? And then, ilang taon nagtatrabaho ang isang tao, regular. Kung nag-start ka sa 20 years old, retire ng 60, tama? So in short, 40 years. 40 years ka magtatrabaho. Oh. Magkano ang basic salary ngayon? 610? 2024 yan? Updated? Latest? 610? Parang alam ko 570 Sa Manila, 610? Oh, sabihin natin 610. Dami nito Sobrang dami, hindi tayo makapili. 610. Oh, whiteboard. 610 per day, tama? Ilan siya per hour? Hindi. Ilan per hour tong 610? Sabihin natin, kasi per day is 8 hours automatic, di ba? So divide nyo sa 8, ilan? 76?
Mga 76 per hour, no? Pero, ito, compute na natin to. In your 8 hours, you're earning 610. Tama? Ngayon, i-times nyo siya sa weeks ng working natin, which is, ito na lang. Then, they are 52 weeks in 1 year. So, may mga holiday. Sabihin natin, 52 dapat so mga 50 na lang. Sige. I-times mo into 40 years. 8 hours times 50 times 40 years. Ilan lalabas? Tama ba 80? 80,000? 80,000? Ha? 80 o 8,000? 40 hours ay 40 years I-compute. Compute mo na. Tama na ba ito computation natin? Yes, yes. 80 hours times 50 weeks kasi per day na to cancel. Ay, hindi ako magaling sa math kaya tulungan nyo ako. Times 40 years in your lifetime na magtatrabaho ka. Ilan? 16,000. You have 16,000 hours na pagtatrabaho. Ngayon, i-times mo sa 600. 9.7. Sara mo na, Jis. Sara mo na, Jis. Ito yung pwede mong makuha sa labas, lifetime. Okay na ba? Maayaw siya kagad. In 40 years. Yun is kung 610 ka. Yun yun, kung 20 years old ka. Kung 20 years old ka rin nagsimula. Malaki ba? Ang daming no? Ang daming minus na pwede, no? Yan yung point, Di ba? Diyan mo ma-appreciate ngayon yung oras. Gets? O i-compare natin. Kung sabihin nating eto, hindi 600, sabihin na lang natin, kahit sabihin mo 200 per hour ka. 200 per hour. Sige nga, 200 per hour. One six per day, no? O i-times yun na lang din, same formula. Kung 1.6 per day ka, magkano siya in your lifetime? 3.2. Ha? 3.2 million? Hindi. Hindi 3.2. Mas malaki pa. Hindi. 1.6. O, ito pa rin. 16 times 1.6. Madali lang yan. Hindi. 1.6 na siya. Etong 16 hours mo, times mo sa... 1.6. Ay! Hindi Kasi, tama. 40 years. Error na Error na. Iano nyo ulit to. Actually nga, ito dapat tinimes natin to sa 70 lang. Kanina. Ako na magko-compute. Okay,
makikita nyo, ma-appreciate nyo kasi, halimbawa ito, you have 16,000 times ang per hour mo, kasi per hours to eh, na-complete natin. Sa 40 years na yun. Sa 40 Okay. years eh, sa buong 40 years mo. Times 70 ka. Kita mo ha, sobra pa nga to eh. Oh. Kasi dapat 1 million ka lang. 1 million, tama? Sobra. One point, 1,120,000. Yan yung 40 years mo. Pag 16 na, 16 ka lang. Pag 1,6, 11, 11 million. Oo. Dali, ang sarap, no? Sarap. Ang bilis mag-compute. Ang bilis lumabas ng numbers. Nakukuha nyo? Eh, kung i-compare ko sa member natin dito sa front row, yan. Sabihin natin pinakamatagal, 10 years. Lampas ka na ng 1 million eh. Dito sa front row, kahit sabihin pinakaminalas na sa front row, 3 years bago siya nag-million. Ako 3 years ako bago nag-million eh. Hindi ko naiyaano yun. Hindi mahabilis yun. Mabagal pa nga yun sa iba. 3 years bago ako nag-Millionaires Club. Eto, 40 years. Eh, ang problema, kung hawak mo nga itong pera na to, baka pagdating mo ng 34, 35, baka may anak ka na. May iba ka nang ginagastusan. Eh, gets nyo? Di ba? Kita mo naman yung pera. Mabilis nga lang mawala. Nakukuha? Ang sarap ng oras. Sa resibo, nakikita mo na lang yung income mo. Yung sinasabi ko, ganun kahalaga yung oras natin eh. Kaya nga, like I said din, sabi rin ng mga tita ko na sabi nga nila, alam mo, maganda maghanap ka lang ng negosyo. Why? Kasi mapapako ka sa trabaho. Kasi example din, ito, para mas madikdik natin. Sir, anong name mo? Ha? Ray. Sir Ray. Ang papasahuran kita, 50,000 per month. Example lang Pero gusto ko, report ka sa akin. Pag nag-chat ako sa'yo, kailangan gusto ko magre-reply ka. Monday to Friday. Bonus ko may Saturday tayo na Gusto ko, report ka sa akin. Matatapos tayo siguro mga 8 hours din, pero gusto ko nagre-report ka. Pag hinanap kita, kailangan nandun ka. Gets? For 1 month yun. Pero ito yung isang senaryo. Sir Ray, papasahuran kita 30,000 isang buwan. Ikaw bahala sa oras mo. Sa pag hinanap din kita, o bigyan kitang trabaho, tapusin mo, ikaw bahala. Kung gusto mo sa bahay ka, ikaw bahala. Gusto mo nasan ka, ikaw bahala. May 30 mil ka sa akin isang buwan. Hawak mo oras mo. Ano pipiliin nyo? Ikaw, ano pipiliin mo? Yung 50,000 a month na report ka sa akin, araw-araw, ito 30,000, matapos mo yung gagawin mo sa akin, ikaw na bahala sa isang buwan mo. Ano mas gusto mo? Ha? Ito? O, hindi ka pala mukhang pera eh. Mukha kang oras, di ba? Nai-gets nyo? Kasi for that time na tinatawag natin, pwede ka pang gumawa ulit ng pera dyan. Tama, mali. You can make another 20,000 para mabawi mo yung loss mo dito or even more than pa. Eh matapos mo yung task mo sa akin, baka isang linggo, 2 linggo, tapos ka na. O may 30,000 ka na sa akin. Ikaw na bahala sa 2 linggo o 1 linggo mo. Yung time sa boss. Pag ito ginagawa mo.
Nakuha. Sarap, no? Yeah, that's why, kahit papano, sabi ko, hatawin ko talaga. Sarap eh. Ikaw magdikta kung anong oras mo gusto matulog, tsaka kung anong gusto mong gising, ikaw bahala. Di ba? Ano pa? Tuloy ba natin, Sir R? Leverage. Ito pa. Usapang leverage. Ito, may kilala ako. Ang kasabihan natin dito, you are multiplying your time to others. Ito, I've known a lot of, hindi naman sobra, pero ang dami kasi na talagang gumagamit nito eh. Alam niyo ba yung networking, yung business natin is, ang tawag kasi natin dito, it's a small scale of franchising. Okay? Kasi, usong-uso franchising ngayon, tama? Lahat nagpa-franchise. In short, ito yung ginagawa nila, leverage eh. In short, yung halimbawa, example, sinong kilala nyong malaking company sa labas? Henry C. Company na si Henry C. SM. SM Corporation. Marami bang SM? Di ba maraming branches? Nakita nyo si Henry C sa mga branch niya? Nagbukas ng mall. Nag-inspect ng bag mo. Nakita mo sa counter. Di ba? Ang tawag din doon, leverage. Sa network marketing, ano ginagawa natin? This is you. Di ba? Meron kang mga distributors din, hahanap ka ng mga distributors din. Na nagkakataon na dumarating yung panahon, even yung pinaka dito ng dulo, ito lahat nagpapasok ng pera dito. Dadating yung time, even yung pinaka member mo sa ilalim, minsan hindi mo kilala. Pero it still generate money to your accounts. Maganda ba yun? Yun yung kagandaan ng business. Ito, ang malupit dito, nagpasahod pa yan. Ikaw, may sinahurang ka? Wala. Ang tawag doon, leverage. Diba? Imagine mo na lang, lahat tayo, sabi nyo kanina, lahat ng tao, kahit sinong, sabihin natin cum laude ka or pinakamagaling kang tao, lahat tayo, we only have 24 hours a day. Ano ba itong hirap, gumagalaw? Yun. Relax na naman siya. We all have 24 hours a day, tama? Kahit sino yan, kahit matalino ka o magaling ka, we only have 24 hours a day. Kahit sino ang sobrang galing mo, sinong talino ka. So, pag ginagawa mo si front row, si business ng front row, because of the leverage, ang masarap dito, kahit hindi ka sobrang talino, may mararating ka eh. May pwede ka maabot. Pwede mong labanan yung mga matatalino. Kasi somehow sa labas, pag matalino ka, cum laude, intelihente kang tao, sure, kahit pa paano may trabaho kayo. May papasukan kayo, no? May mararating ka talaga sa labas. Advantage na sa iyo yun. Diba? Maraming offer. Sila pa lalapit sa iyo. Paano pag hindi ka kagalingan? Diba? Pag ito pinasok mo, masasabi natin talaga, daig ng madiskarte mga matatalino. Why? Sabihin natin ganito, pag nagnegosyo ka, sabihin natin yung business natin, ito matindi oh. Kung isang matalino, sabihin natin, they are working for 8 hours a day. Marami siyang, sige, kumikita ka. Pero ikaw, kahit tig 2 hours sa mga taong to, kahit tig 2 oras lang sila. Ito nagtrabaho 8 hours. Ito, 8 hours. At 2 hours, 2 hours, 2 hours, 2 hours. Kahit hindi ka sobrang talino, matatalo mo yung matalino. Nagets niyo ba? Bakit? Dilampasan mo pa yung 24 hours niyo na siya nagtatrabaho lang 8 hours a day. Pag ginawa mo yung business natin, yung mga distributors mo sa ilalim, kahit hindi 8 hours eh. Nagets niyo? Kahit hindi 24, kahit 2 hours lang, kahit hindi 8 hours,
Kahit tig 2 hours a day lang siya. Nagets nyo? Baka kahit tulog ka pa, since may member ka sa abroad, magkaroon ka ng member sa ibang bansa. Kahit tulog ka, may nag-i-inviting, may nagpe-present. Gumagana yung system mo. Nag-work yung structure mo. Na-appreciate nyo ba? Yan po yung leverage. Na kahit matalino yung kalaban natin sa labas, okay lang. Yan yung gift nyo eh. Okay lang yun. Pero kung hindi ka katalinuhan, pero madiskarte ka, negosyo ginagawa mo yung ginagawa ng mayayamang tao sa labas, which is the leverage or franchising. It's a small, tayo kasi ano tawag nila doon? It's a poor man's franchising. Pero ang laki ng pwedeng income. Tsaka hawak mo oras mo. Diba? Yung iba, sige, ikaw na yung magaling, matalino, okay lang. Ang mga negosyante, nagpapayaman lang. Nang hindi pa sila yung nandun mismo humaharap sa tao. Yes. Parang yung story ni ito na, balikan ko lang. Si Bill Gates. Kailan niyo si Bill Gates? Uy, galit ka? Alam mo naman si Bill Gates, inaasar yan noon kasi nerd siya. Sabi nga nila, hindi mo pwedeng maliitin yung mga maliliit na tao or mga, alam mo yung mga hindi cool sa school, hindi, alam mo yung not so good at school, not so good looking sa school, hindi sikat, hindi. Kasi you may end up, what? Working for them. Why? Nangyari sa kanya. Sabi niya, you may end up working for a nerd. Which is true, nangyari. Nagkaroon ng IBM, lumaki kumpanya niya. Ngayon, lahat halos gustong magtrabaho sa kanya. O, sabi nga niya, you are working sa nerd na inaasar niyo noon. Di ba? So, ganyan po kaganda yung leverage na although hindi naman siya kompetensya, pero diskarte kasi yung ginagawa eh. Nakikita nyo? Na-appreciate nyo ba? Yes. Kayo dyan sa likod, okay pa kayo? Pwede kayo lumapit kasi may mga bakante dito. Pwede kayo lumapit. So if you have 2 hours sa mga members na to, sa mga distributors na to, tapos ang usapan. Magagawa mo yung ginagawa na kumita ng malalaking kumpanya sa labas. That's why ang daming may-ari ng mga malalaking kumpanya, ano sabi nila? Sana kung nagsisimula ako noon, nag-networking daw sila. Yes. Why? Kasi ang bilis eh. Kasi hindi rin ganun biro na mag-put up ka ng malaking business. Hindi po biro yun. Ang return pa ng income noon, ROI. ROI noon, matagal pa. 5 to 6 years. Minsan, it takes them 7 years. And bukod pa doon, baka naglalabas pa rin sila ng pera nila. Diba? Tsaka inaaral pa din nila yan bago i-put Inaaral up. din yan. Bago i-put up, kahit pagka-put up, aaralin pa nila. Diba? Pero dito sa atin, kung isipin mo, magkano lang yun nilabas natin. Dito ka. Diba? May Magtago. mga trainings tayo, tsaka itong bagay pa kung isipin mo mabuti, dito hindi nila tiningnan kung saan tayo, o kung sino tayo para pumasok ka dito sa opportunity na to. Na-realize nyo ba yun? Diba? Na pumasok ka sa business na hindi ka nila inanapan ng hindi nila tayo inanapan ng requirements, 'di ba? Graduate ka ba ng ganito? Ito ba yung naging experience mo na, 'di ba? O ito na yung edad mo. Walang ganong tinanong tama ba? So, minsan kailangan mo na lang talagang ma-realize talaga na itong opportunity na to, sabi nga ni Abs Jans na poor man's franchising na tayo sinusubukan na natin at early age yung mga ginagawa o hello? Kanina pa yan tayo ginagawa na natin yung mga ginagawa na ng mga matatagal ng negosyo, which is SM, di ba? Ibang mga entrepreneur, yung mga tawag doon, na feeling natin pang pang mayayaman lang. Pero dito, isipin mo, nasusubukan na natin siya sa magkano lang yung nilabas natin. Di ba? Tapos sabi nga, you're your own boss kasi hawak mo yung oras mo Kailangan mo na lang talaga ma-realize ano ba yung importance na to o ano ba yung pwedeng gawin na tong front row o ng MLM sa sayo. Diba? Yun na lang minsan. Kasi ito, yung leverage, actually, basically, isipin mo,
sa Pilipinas na lang eh. We have 1,600 ata na cities and provinces overall sa Pilipinas. Isipin mo magkaroon ka ng members sa bawat places na yon o bawat province o cities na yon kahit tagdadalawa lang. So that's 3,000. Eh, hindi naman pwedeng dalawa lang yan eh. Diba? Dumadami yan eh. Which is nangyayari yan. Pansinin mo ang front row. Meron sa Baguio. Meron tayo sa Moraita. Diba? Meron tayo sa Antipolo. Kumbaga parang yun eh. Yun yung kagandahan na to na sa edad natin na yan, bata ka man o ano man yung natapos mo, pwede mo tong gawin at pwede ka sa madaling salita mag-expand. Diba? Hindi ka i-hold back dito o bawal ka mag-invite dito o bawal ka lumaki sa lugar na to. Hindi. Kasi yun nga yung goal eh. Nagigets mo. So, ang kailangan mo na lang talaga, ma-sustain yung knowledge para pag dumating yung time na yun, may mga members ka na, may enjoy mo yung leverage talaga. Which is nangyayari sa mga uplines natin eh. Di ba, Ups Jans? Tsaka kung tignan mo, kapatid, lahat naman ng halos naging successful na may malaking kumpanya ngayon. Kung tignan niyo yung mga may-ari nun, tsaka yung background nila, kung makita mo, hindi naman sila halos yung mga talagang matatalino. Yung karamihan Try nyo mag-search. hindi tapos. Hindi nakapagtapos. Kaya isa yun sa mga inspiration ko rin before. Kasi sabi ko nga kanina, I'm not good at school. Wala akong magandang grades. Hindi nga talaga ako magaling sa school. Pero may nabibigyan tayo ng chance sa ganitong business. Yes. Kaya kung kayo, kaparehas namin na hindi naman magaling sa labas, walang ibang narating sa labas, or alam mo yun, may pwede ka dito. Kasi ilan lang naman ang pwedeng pagkakitaan talaga sa labas na industry. Pwede ka mag-sports. Kung may sports ka, magaling ka dapat. Kung matalino ka sa labas, meron ka din mararating talaga. Showbiz. Kung may pogi ka, kagaya... Di ba? Pwede ka. Eh kung hindi, pwede pa din. Komedyante, no? Komedyante. Sa horror. O kaya kung kaya mong gawin yung ginagawa ni Pacquiao, magpa-boxing, magpatama ka ng suntok sa mukha. Pwede eh. Pero kung, it's so happy nandito ka eh. Di ba? Magkakasama tayo dito eh. Not so good looking, cute lang, mga ganon, di ba? Sipag lang, meron tayo, hindi tayo matalino. Kaya mo na sila, tayo na lang tito. Di ba? Pwede tayong sumabay dun sa mga malalaking kumpanya. Pwede kang sumabay, yung pangalan mo, pwede mo mailagay doon. Pwedeng may mangyari sa'yo. Kasi yung mayaman din ngayon, tsaka yung mga noon pa, may may-ari ng mga malalaking kumpanya. Pag search nyo nga sa Google, o inalam nyo yung mga background nila, hindi naman sila talaga din yung mga magagaling sa school, matalino and all. Makikita nyo halos yung iba, undergrad, di ba? May mga hindi nakatapos, yun nga undergrad, di ba? Wala rin sila noon, pero milyonaryo ngayon, malalaki yung kumpanya nila. So, it's everyone's, sabi ko nga, it's everyone's playground pagdating dito. Kumbaga, wala ring tayo dito. Kumbaga, kung conforme, kung nurse kami, nagtrabaho na to, estudyante kayo, wala, pantay-pantay tayo. Nakuha nyo? Yes. So, hindi ka rin namin i-judge dito kung anong pinanggalingan nyo. Hindi ka rin namin hahanapan ng kung anong achievement nyo sa labas. Kasi it's already understood. Once you are here, I know one thing, pare-parehas tayo ng gusto sa buhay. At parehas tayong mga naghahanap ng pagkakitaan. Tama ba? So it just so happened din na nauna kami. So, pero pare-parehas tayo ng playground. Hindi kami nurse dito ngayon. Hindi ako nurse, hindi siya mekaniko. Lahat tayo dito, parang sabi mo, parang lang kami dito. Business partners, lahat tayo, parang nag-aaral. Grade 1 lahat. Di ba? Pero, inaaral mo para yumaman. Di ba? Ano pa? Dagdag ko na lang din, Abs. Sige. Kagandahan din sa negosyo natin dito, eto naririnig na natin to sa presentation eh, yung sa safety net, yung walang nauna, walang Nahuli. Kasi pwede mong kitain eh. Sabi nga ni Abs Jans, nauna lang kami na invite, pero it doesn't mean hindi nyo pwedeng kitain yung kinikita ng mga nauna na. Diba? You must have that mentality eh, na hindi ibig sabihin bago ka, hindi mo na pwedeng galingan yung sarili mo, diba? O gamitin yung mga resources na alam mong meron ka para kitain o mas galingan para mangyari sa iyo nang mas mabilis yung mga nangyayari sa mga
uplines natin. Kasi proven and tested na yung yung sistema ng MLM, especially sa atin dito sa front row. Proven na to eh. Bago ka pa sumali, marami nang kumikita. Nagigets mo? Minsan yun lang talaga, kailangan mo lang talagang mas maniwala sa sarili mo, 'di ba? Nagawin to kasi proven na yan yung leverage. Hindi ibig sabihin na matatagal na sila lang yung kikita. Pwede rin siya mangyari sa iyo as early as possible. Basta aralin mo, 'di ba? Trabahuin mo yung dapat mong gawin dito sa business kasi kung ako lang, kung pwede lang eh. Kung pwede kong gawin lahat ng ginawa ko nung nagsisimula ako na mas mabilis, bakit hindi? Nagigets nyo? Kasi minsan ano yan eh, nami-mention sa mga trainings natin eh, na kailangan tumagal ka dito, di ba? Kailangan, pag nag-join ka, kailangan tumagal ka, gumaling ka. Pero kung along the way, pwede mo siyang bilisan yung mga bagay-bagay, bakit hindi? Diba? Eh kung pwede mo enjoyin yung kinita mo na mas maaga, may enjoy yung leverage na mas maaga, bakit hindi? Nagigets nyo? Diba? Kasi ano yan eh, parang admit na natin, may mga resources ang generation na to na wala ang generation dati. Diba? So use it wisely kasi grabe kung tutuusin, titingnan nyo siya, kayang-kaya eh. Kayang-kaya talagang gawin tong negosyo na to ng mas ngayon, ng mas accessible kaysa before. Mas Online, mabilis. o tutuusin eh. Pwede, diba? mas mabilis. Hindi na yan hindi na yan para i-compare natin yung era before, era ngayon. Ano na yan eh, we both have our generations, 'di ba? May kaya kang gawin ngayon, period. Yun na yun. Kailangan mo lang maniwala. Sabi mo sa akin, paano kung hindi ako Gen Z? Pero iba yung panahon ngayon eh. We need to become lang talaga, ang tawag doon, adaptable. 'Di ba? Sa situation o sa meron ngayon kasi yun na yun eh. At the end of the day, ito na yung advantages ng MLM, ng front row. Boss ka talaga sa negosyo mo at you have the leverage. Before, na yan, proven na yan. So now, proven pa din yan. Pero yun nga, kung pwede mong aralin na mas mabilis, di ba? Mas kayanin mo talaga, bakit hindi? Nagigets nyo? Hindi ako galit kasi mas Puso mo. kung naiintindi, Okay lang, kuya. maangat na yung kape. Yung kape. Hindi, kung iintindihin mo siya mabuti, yung leverage, yung value niyan, yan eh, walang katumbas po na yan, na halaga ko tutusin. Diba? Kasi isipin mo, may members ka sa abroad. Sabi nga ni Jesus, paano kung tulog ka 4 hours, 5 hours away yung Middle East eh. Isipin mo, tulog ka pa dito, may members ka sa Middle East, nagpo-produce. Isipin mo yun. Kahit gano'n ka katalino, tas basta nakulong ka, napako ka na sa employment, hindi mo magagawa yung ganong advantage, di ba? Ito lang yun. Coming from you, Diba? Kasi Doon ka galing. nag-work ako eh, di ba? Kahit gano'n natin galingan doon, nakastuck eh. Once na nawala ka sa work mo, once na wala kang gawin sa work mo, yun na yun eh. Eh dito, once you establish yourself enough na natuto ka na, and leverage, matik na yan. Kasi yun na yan eh, nangyayari sa mga uplines natin. So, kailangan mo lang talaga paniwalaan at seryosohin, aralin to as early as possible. Diba? So, Ito, lakas Diba? Plus yung na lang, para bago ko i-move sa next topic, ang concept niya din is, nakuha natin din sa mga mindset ng Chinese. Yun. Yan. Mas gusto nila na kumita. So, mas gusto niya nang kumita ng 1 peso. Sabihin natin 1 peso sa 100 people rather than earning 100 pesos on my own. Mas gugustuhin nila or sa leverage, ang pinag-usapan din itong konsepto na to, I'd rather earn 1 peso and 100 ang hirap Englishin. Basta yun. Mas gugustuhin ko kumita ng piso sa 100 tao o sa 100% people rather than earning 100% on my own efforts. Gets nyo? Kasi, diba, sa 100 people, magkasakit yung 10, may 90 ka pa din. Oo. Paano kung doon ka sa 100 on your own, paano pag ikaw yung nagkasakit? Di allows na. So, yun eh. Basically, gagandahan yun. Nagets nyo kung gaano tayo kadiskarte sa ginagawa natin ngayon? So, sarap.
Baka yung iba may mga question niya, bakit ang dami pa rin nagfe-fail? Ba't hindi nagagawa? Well, ibang usapan siya, mas kailangan lang talaga aralin. Hopefully, napanood niya yung mga ganitong training. Hopefully, napanood niya yung mga ganitong topics na papaintindi sa kanya kung ano yung gagawin niya. Pero I doubt kung kaya yun nawala kasi hindi rin talaga inaral. Yun lang naman yun eh. Maraming nag-fail kasi hindi inaral. Ano pa? Big money versus small money. Eto, madali lang to. Ano Sir R? Compute na natin ulit. I mean, ano kayo, best in math ka eh. Ang napaka-ironic, yung ano lang, mas maitim tsaka yung eraser. Andiyan ba? Diyan na ako. Wala. Hawakan mo na lahat. Uwi ko to lahat. Andiyan ba yung ano? Andiyan eh. Okay, sir. Ito. Oh, yan. Small money versus big money versus small money. Simple lang yan. Para mas maintindihan nyo, ito yung ginagawa natin dito. Let's say for example, nung way back before pa, ang example sa amin is nasa ano eh. Halimbawa, ang isang tao kumikita ng 10,000 a month. Come on. It's the same. Although ngayon kasi may 15, may 20, okay. Hindi natin ganun. I-times mo siya, ilang buwan ba sa isang taon? 12. 12 months. Tapos, ilang taon ba magtatrabaho ang isang tao? 40. Ito yung matindi. Pag minultiply mo, or kinumpute mo sila, magkano lalabas? 4.8, tama? Million. Ito kahit i-adjust mo to. Kahit kayo mo 15 to, mag-iiba ng amount, it's okay. Pero sa front row, like I said, karamihan ng mga kumikita dito, ang ginagawa natin kasi, kumbaga larger scale. 100,000 ang pwedeng kitain ng mga tao dito. Sabihin na natin yung zero dito, dagdag na natin dito pag nagpa-front row ka. Since nasa business ka din naman. Pero, halimbawa gawin natin si front row ng 4 years lang. Magkano lalabas? Same amount, di ba? Pero ang tanong, alin dito yung big money, alin ang small money? Sir Ray, ikaw na lang ulit. Alin dito yung small money and big money? Small money yung taas, bakit? Matagal. Ilang taon? 40. Alin yung small? Ay, big. Ito. Bakit? Galing na. Simple no? Matik. Madaling intindihin eh. Ito yung pinapakita ni front row din. Ito yung pinapakita ng business natin. Di ba? So, sobrang laki ng pwede mo matipid. Same lang din pala eh. Actually hindi same magkaiba. Same result, yes. Pero Pero the value, 40 years eh. 36 years. Grabe no? Oo nga eh. Baka iba na rin nga yung pinaggagastusan mo niyan. Ano may story? Ito yung story. Basta, bakit story? May isang bata na nanghingi sa tito niya ng pera kasi bibili siyang ice cream. Simple lang. 4 years old. Humihingi siya ng pera pambili ng ice cream. Magkano ba ice cream ngayon? 35? Ang mahal yung cornetto, 35. So, may isang bata, humingi ng sabi niya, Pintuan na kayo eh. Nag-enjoy masyado. So, sabi ng bata, tito, pahingi naman ng 35 pesos, bibili lang ng ice cream. And lupit ng tito niya, sabi niya, alam mo, pamangkin, wala kasi akong 35 pesos dito eh. Pero huwag ka mag-alala. Pagdating mo ng 18th birthday mo, bibigyan kita ng 30,000 pesos. Sa birthday mo. sa 18 na. Sa 18. 18th birthday nga. Alam mo yung bata, alam mo nangyari, umiyak.
pa din. Bakit? Di ba? Ba't siya umiyak? Ilang taon pa antayin niya? 14 years. Ang tanong doon kung yung same value ba ng 30,000 pesos, yung after, kung 2024 ngayon, ilang taon siya? Ilang taon yun? 2024? Ay, 2024 38. plus 2038? Tapos, magkano na yung value ng 30,000 by that time? Tama. Baka barya na nga lang. Diba? Kaya Ibig umiyak sabihin, yung bata. Ibig sabihin, Abs, kahit yung bata, alam yung, ano, di ba? Matalino yun, no? Marunong. Hindi, matatalino tao ngayon eh, di ba? Mga bata eh. 14 years. Kasi po, ang usapan po, yung ngayon. Iba po kasi ang pagdating pa ng panahon, tsaka yung ngayon mo kailangan. Ang kailangan mo mas maaga, mas malaki. Tamang mali. Yung ngayon na, syempre. Hindi yung pagdating pa ng panahon. Diba, 30, kahit sabi mo 30,000 yan eh, iiyak ka talaga eh. 14 years pa. Yun nga eh, narinig ko, baka kalimutan mo na. Kasi ngayon niya gusto kumain. Example na lang din, to be more realistic, gusto nyo? Ito, ang isang ilang taon ng, sabihin natin you are 24 years old at this time, you are earning how much? Nagkaroon ka ng trabaho, 24 years old ka, meron kang trabaho, you're earning around 25,000 a month. Pwede na. Tapos, yung employer mo, sobrang bait. Sobrang bait. Sabi niya, alam mo, total, masipag ka naman, nakikita ko, kahit 1 year ka pa lang, i-increasean kita. Anong tawag doon? Ipopromote kita kagad. Every year, promotion. Wow talaga. Kasi hindi nangyayari. Minsan lang yun. After 15 years, or since every year, or every 2 years, napopromote ka. After 15 years mo, ilan possible yung income mo, baka mangyari na yan, baka sobrang close natin, gawin na kitang VP ng kumpanya natin. Generous eh. You are gonna earn 70 to 80,000 a month. Sarap. That is for 15 years. Tatrabaho ka sa akin. 15 years. Straight. Okay ba yun? Eh, ilang taon yun? 2024 ngayon. 15, oh. After 15 years, ilan? 39. Thir- 39. to 2039. Oh, Ilang taon ka na din? 39. Hindi. 39. Yung edad mo. Oh, 39 din. 39 years old ka na rin by 2039. Ganun ba yun? Years old. Pero you're earning 70 to 80 per month. Tagal din, matagal. Pwede na. Parang ayaw nyo pumayag ah. 15 years eh. NR, kasi bakit? Alam mo, pagdating mo ng 39 years old, ano na kaya ginagawa mo nun? Can you still work? Maybe yes, maybe no. For 80,000 pesos, after 15 years, magkaroon ka kaya asawa at anak? Possible. Ano na kaya pinaggagastusan mo niyan? Diaper. Tama, mali. Ang dami nang pwedeng mangyari niyan. Pero alam niyo yung catch, sa panahon ngayon, marami sa inyo, you are 18, 19 years old.
Alam mo, kahit sabihin natin 10 years ka lang dito, Solid 10 years, no? Straight. sobra pa dito eh. Kasi I've seen a lot of people, even me, experiencing 100,000 isang buwan. At my age, ayoko sabihin. Wala pa akong 10 years sa kumpanya, in-earn ko na to. Wala pa akong 35 that time. Wala pa akong 30 that time. Masarap hindi. Iba na value ng panahon ng 80,000 by that time. Kahit sabihin ko nga 100,000 to, pero 39 years old ka, iba na usapan yan. Baka nga yung hagdanan, di mo na maakyat. Nahirapan ka na. Makakyat ka pero baka sumasakit na yung mo. Kasukasuan mo. Mayat maya may iniinom ka na. Hindi natin masabi, tama? Paano kung kinikita mo siya? Ilang taong ka sa Ray ngayon? Si Ray, sana okay lang. 22? Kahit sabi mo after 10 years, kumikita ka ng 100,000 isang buwan. 32 years old ka lang nun. Nakikita niyo yung laki ng pera ngayon na pwede niyong kitain. At your age. Na-appreciate nyo? Yan yung binibigay ni front row po. Hindi, alam nyo, paglabas nyo lang ng kwarto dito, makakita kayo ng maraming kotse, may sports car kami and all. Pero hindi yun yung binibenta natin. Hindi yun yung gusto naming ibigay sa inyong, ipakita at ituro sa inyo. Ang tinuturo namin, yung mga ito. Ito, yung binibigay na ni front row. Ito yung ino-offer ng industriya ang pinasok nyo ngayon. Nakakuha? Hindi yung kotse, hindi yung mas sports car na yan. Nakigets? Pag ito na master nyo, pati yung mga next topic, then we move on dun sa sa mga pangarap nyo. Kasi mas madali lahat yun pag lahat ito, magagawa mo. Doon tayo pupunta sa dreams. Kasi pag kumikita na kayo na bahala dyan. Kung ano gusto nyong bilhin. Sabi ko, mas madaling bumili ng mga bagay-bagay pag may pera na. Okay? Next topic. Ready na kayo? Part 3? Okay? ABC. Ito. Ano yung nito? May back ba to? Baka record to eh. Anyway, sige. ABC. Ito, sabi ko nga, nung nakita ko tong business na to, ito rin isa sa mga nagpa-realize sa akin sa part na to. Kasi I was expecting noon, tuturuan ako ng puro skills, paano magbenta, technicalities and all. Sabi ko nga, sobrang hindi kumbaga nakuha yung attention ko, bakit? Yung in-expect ko, hindi pala yun. Mas mahalaga pa pala dun. Kasi sabi nga natin, walang kwenta yung skills pag wala kang attitude. O sablay. Or sasablay ang attitude mo. Nung time ko, ang maganda naman din, hindi ako, kumbaga, very open ako sa lahat. Although may mga times, may makakasalamuha kayo, you will have members or may mga tao na na-invite dito, they are somehow medyo papasok dito, may mga narating na. Diba? Sabi ko nga kanina, minsan ang nabibigay ng kasi ng mga profession sa labas, ng professionals tsaka ng mga achievements sa labas, minsan self-entitlement eh. Diba? Which is wrong. Kasi kung may narating ka sa labas, na mga matataas na achievements o may bundok ka nang naakyat sa taas, sa labas, okay lang yun. Congratulations. Pero pagdating mo dito sa front row, ibang bundok po ulit to. Kaya if you want to do this business, kung gusto mong maging successful dito sa front row, if you have already climbed a mountain before, halimbawa ito, nurse ako, nakita ko, andito na ako eh. Andito na ako sa taas ng bundok ng nursing.
professional na, may pangalan na eh. Eh, nakita ko si front row. Mas mataas siya na bundok. May shortcut ba tayo papunta sa taas? Tama, wala. Anong kailangan mong gawin? You need to what? Go down. You climb down. Ano The pinupunto stairs. ko? You need to start again. So sabi ko nga, if you have some achievements sa labas, professional ka, it's okay, congratulations. Pero pagdating dito, you need to learn again. You have to open up yourself again to learn more things. Experiencein mo ulit. Kasi wala tayong shortcut eh. You have to step down, you have to go down the mountain and climb again. Ang maganda naman dito sa front row, hindi ka naman mag-isa akyat eh. Yung mga uplines, bumababa yan, no? Yun nga yung makulit dito sa front row eh, no? Bumababa yan. Ang cute niyan, yung iba dito, nasa taas na. Pero ang ginagawa ng mga uplines mo, bumababa yan. Naghahatak ng mga tao dito To carry you up. to carry you up. Para maintindihan mo yung negosyo, makita mo, ma-experience mo din, matutunan mo yung business. In short, sa madaling salita, you have to humble down. Sabi nga nila, yung pride na yan, it's Tasteless. tasteless, Odorless. it's odorless, but it's the hardest thing to To swallow. swallow. Wow, English. English. Nagets? So you have to humble down. Kasi di naman namin tatanggalin yung pangalan nyo eh. Di naman natin tatanggalin yung achievement mo eh, yung oo. titulo mo eh. Okay lang. Okay na yan. Pero pagdating dito, basta open ka lang, matutulit. Okay ba yon? Kailangan, wala kayong choice. You have to humble down. Kasi number 1 po na kailangan nating matutunan is humility. And next is what? Having a good learning and listening attitude sa business natin. In short, yan yung sinasabi nating GLLA. Good learning and listening attitude.